kadalasan na look, lagay mo nga dyan desert. Mga katanungan na kadalasan na ibinabato sa atin, itinatanong ng ating mga ka-airsoft regarding dito sa hobby ng paglalaro ng airsoft, no? Walang ibang gumagawa nitong ganito, no? Nitong kwentuhan session, tanungan portion, kasi walang ibang gustong matanong. Okay, tayo lang naman ang gumagawa nito, no, sa in the airsoft history, no? Yung ganitong vlog, yung on the spot tatanungin ka, yung on the spot sasagot ka, yung on the spot, 'di ba? Tayo lang gumagawa nito. Kaya I am proud to say na umabot na po tayo sa episode 103 ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Meron kang katanungan, tara rito mga ka-airsoft, itanong mo kay Big Man. Naisingit pa natin yun, no? Yung ano natin, no? Yung, lagay mo magazine. Naisingit pa natin yung soundtrack natin, no? Yung jingle natin, no? Anyway, mga airsoft, dire-diretso na po tayo. Kung meron kang katanungan na gumugulo sa iyong isipan, tara rito mga airsoft, itanong mo kay Big Man. Sasagutin ko yan. Okay, no? So, ngayon, unang tanong. Look, ayos mga muna ito. Loading na yan. Unang tanong sa Big Man Pocket mo. Mula sa ating ka-airsoft, okay? Big Man, pansin ko lahat ng pistol nilalagyan mo ng silicone oil. Para saan ba ang silicone oil? Bagong follower mo po ako. Okay. Napapansin niya lahat ng unit nilalagyan natin ng silicone oil. Bakit ba natin nilalagyan ng silicone oil? Unang-una mga ka-airsoft, kaya po tayo naglalagay ng silicone oil para yung unit maprotektahan natin. Saan ba natin kailangan protektahan? Unang-una yung pistol, kailangan maprotektahan natin yung slide niya. Okay? Yung blowback housing niya, yung hammer assembly niya, yung disconnector niya, yung hop-up chamber niya. Okay? Lahat yan, during the firing, nagdadanas ng wear and tear. Okay? Lahat ng bagay, nagdadanas ng wear and tear, especially pag nagkakaskasan na sila. Anything na nagkakaskasan, nagdadanas ng wear and tear. Okay? Kaya hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang paggamit ng silicone oil kasi ma-advance yung pagkasira ng unit mo. Unang-una, bakit kailangan ng hammer assembly ng silicone oil? Ang hammer assembly consists of multiple parts, metal parts, combined pag mga China, all alloy, pag mga Taiwan, CNC steel, alloy, pag mga high-end Taiwan, all steel. Okay? Lahat yan, isang buong assembly yan, nagkikiskisan yan, gumagalaw yan. Pag yan walang silicone oil, maganit. Yung pagkaubos ng bakal na nagkakaskasan ng bakal sa bakal, mabilis. Okay? Bakit importante ang silicone oil sa pistol? Kailangan ng nozzle ang silicone oil. Through time, dahil sa paglalaro natin, nagde-develop ng mga hairline scratches yung nozzle. Ngayon, ang makakapigil doon is yung silicone oil. Bakit? Bakit kailangan ng silicone oil? Once na ang isang surface na isprayan mo ng silicone oil, then yung another surface, ma-sprayan mo rin ng silicone oil or madampian. Okay?
Ngayon, mag-iiwan yan ng thin film between the surface. Merong thin film dito, merong very thin film dito that is invisible by our naked eye, to our naked eye. Hindi mo makikita, thin, clear film. Okay? Nag-iiwan dito ng silicone. Ngayon, once na nagkiskisan, hindi direct hit na mapupunta yung kiskisan, yung wear and tear doon sa metal na nagkikiskisan. Okay? Again, kailangan mo ng silicone oil kasi nag-iiwan yan ng very thin film between the surface to fill in the gap of the two surface. Okay? Yun. Napaka-importante ng silicone oil. Bakit importante ang isang silicone oil sa isang magazine ng pistol? Okay? We all know that the output valve consists of many O-ring. Ganun din ang inlet valve consists of output valve. Some of the output valve merong 3. Some of the output valve merong 4 na maliliit na O-ring. Okay? Plus spring. Ganun din ang inlet valve. Merong spring, meron ding multiple O-ring. Pag sinabing multiple, consists of 2 pataas. Pag sinabing single, 1 na 1 lang. Pag sinabing multiple, ibig sabihin more than 1. Okay? Kaya kung ikaw hindi ka nag-cutting classes, noong nagtuturo yung teacher mo sa math, alam mo to. Okay? Pag sinabing single, 1. Pag sinabing multiple, more than 1. Okay? Ayan na, para lang malinaw, no? Ngayon, multiple O-ring ang nandoon sa inlet valve natin. Multiple O-ring ang nandoon sa output valve natin. Yung O-ring through time, due to exposure sa hangin, due to exposure sa moisture, due to exposure sa chemical na bitbit na dala-dala ng ating green gas, yung O-ring pwedeng lumutong. Peng example ng O-ring. No? Yung O-ring, pwede pong lumutong yan. Ngayon, pag lumutong yung O-ring, magkakaroon na ng leak yung unit ninyo. Kaya kung ikaw, hindi ka gumagamit ng silicone oil, for sure, ang nagbenta sa'yo, ang naging dealer mo, ay tanga. Okay? Kasi kung hindi tanga yung tao, ituturo niya sa'yo kung paano yung tamang paggamit ng silicone oil, kung ano yung silbi ng silicone oil. Okay? Hindi natin ginagamit yung silicone oil para kung ano-ano lang. Pengi ako ng pula para kita sa camera. No, hindi tayo gumagamit ng silicone oil para pampaporma lang, para pandagdag gastos lang. Hindi. Gumagamit po tayo ng silicone oil kasi ang silicone oil importante po sa unit. Hindi po display, hindi po para kung isa lang. Para kung isa lang. Para hindi balik na yan. Hindi po display, hindi dagdag gastos, may benefit ang paggamit ng silicone oil. Meron akong hawak dito isang O-ring. Color red to na O-ring. Nilakihan ko ginagamit ko to sa Tamiya ko. No? I am a player of Tamiya. Mini 4-wheel drive. Okay? Papakita ko sa inyo, ilalapit ko sa inyo. Okay. Yan, kita? Yan. O-ring yan, color red Makikita nyo mga ka-airsoft, dahil ito, hindi ito nilalagyan ng silicone oil. Ayan dapat puti Hindi puti yung suot ko no? Ganun mo na lang to. Yan. Yan. Hawakan mo lang Yan. Kita ba rin ba sa taas? Yan. Ayan. Okay, silicone, hindi nilalagyan ng silicone oil to, O-ring to mga ka-airsoft Tignan nyo, due to exposure sa chemical, sa moisture, naging brittle siya. Lumutong. Ayan Ayan. Kita nyo nahati O-ring yan O-ring yan. Tignan nyo Lapag ko muna isa. Ayan, tignan nyo to. Pipigain natin. Ayan, letter C yan Pipigain natin. Ayun. Naging 2 na. Okay? Yan ang O-ring. Ayan tingnan nyo. Ganon. Okay? Kaya napakahalaga ng O-ring kasi yung
Kaya napakahalaga ng O-ring kasi, ay ng silicone oil, kasi yung silicone oil ang magbibigay ng proteksyon sa airsoft ninyo mula ulo hanggang baba. Okay? Kaya dun sa mga hindi naniniwala sa silicone oil, wala na po akong magagawa ron, no? Dito sa Big Man, believe me now, and you will thank me later. Pero disregard what I am trying to say, you will suffer all the consequences. Diba? Yun. I just hope na nasagot ko ng maayos at matino yung tanong ng ating ka-airsoft. Sabi rito, magparapol ka naman, Boss Big Man. The reason why I am not having a raffle on the public, it is because dadagsain tayo ng mga taong walang alam sa airsoft. Okay? Dadagsain tayo ng mga tao na umaasa lang sa raffle. Okay? Ang gusto natin, yung mga ka-airsoft natin is bumili sila ng airsoft nila para alam nilang ingatan, alam nilang gamitin ng tama. Pag yung isang bagay ibinigay lang sa'yo, panigurado hindi mo alam ingatan yan. Okay? Kaya hindi tayo nagpaparapol on public kasi hindi pwedeng magkaroon ng airsoft yung taong hindi marunong gumamit nito. Yung taong hindi responsable nito. Na aksidente na nanalo lang sa raffle. Masisira yung community ng airsoft. Okay? Magparapol ang Big Man or hindi, bumebenta ang Big Man. Bumebenta ang Big Man kahit may raffle or wala kasi maayos ang serbisyo ng Big Man. Okay? Mahirap na lang magsalita pero ang mga subscriber ng Big Man talagang airsoft player. Hindi yung mga taong umaasa sa raffle. Actually, meron kaming paraffle na ginagawa. Exclusive doon sa mga client namin. Bili ka muna ng airsoft bago ka makasali sa raffle. Okay? Bili ka muna ng airsoft. Ang pangit naman, magpaparaffle kami, aksidente, mananalo yung taong hindi naman deserving. Diba? Mas maganda ang manalo yung taong nag-effort para bumili ng airsoft. Diba? Ganito, meron kang nakitang parapol sa Walter Mart. Meron kang nakitang parapol doon sa SM. Meron kang nakitang parapol sa Robinson. Paano ka makakasali sa raffle ng SM? Kailangan bumili ka muna ng produkto ng SM. Di ba? Hindi naman pwedeng naglalakad ka lang. Sali ako sa raffle. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? Nagpaparapol ang Abenson. Nagpaparapol siya sa mga bumili ng appliances ng Abenson. Di ba? Hindi siya nagpaparapol dun sa mga taong napadaan lang. Okay? Ngayon, nagpaparapol kami doon sa mga taong client namin. Okay? Actually, malamang hindi mo alam yon Sir Jesly, kasi napadaan ka lang sa Big Man. Hindi ka naman talaga siguro subscriber na madalas na. Kasi kung alam mo, kung subscriber ka na matagal na, alam mo na hindi makakasali sa raffle yung mga hindi naman client. Okay? Yung mga client, yun yung nakakasali sa raffle. Well, in fact, nagpa-raffle na kami many times na. Actually, sa loob ng isang buwan, 2 or 3 na beses kaming nagpaparaffle doon sa mga bumili sa amin. Okay? Actually, last month, ang napanalunan is a DMR. Okay, DMR na rifle na ganitong setup. Okay? Yun na napanalunan. Worth 30,000 na panalunan ng isang buntis na babae. Ganitong rifle.
O, yan, di ba? O. Yung buntis na babae na yon, kabuanan pa lang niya nung bumili siya. Tapos, siya yung nanalo sa raffle. Okay? Yung taga ano yun? Taga Baliwag, Bulacan. Natatanda mo yun? Lucas? Oo. Di ba? Yung buntis na gabi na bumili, di ba? Yung ang asawa niya, Seaman. Ayan. Ayan. Meron kaming parapol, bossing, sa mga client namin. Okay? Ganun naman kasi, di ba? Hindi ka naman pwedeng naglalakad ka lang sa Robinson, hindi ka naman bumili ng produkto nila. Tapos, bigla kang sasali sa raffle, hindi ka makakasali. Para makasali ka sa raffle ng Robinson, ng SM, ng Walter Mart, ng kahit anong mall, or ng kahit sinong nagpaparapol. Kahit nga sigarilyo lang di ba? Nagpaparapol ang Marlboro. Hindi ka naman makakasali kung hindi ka bumili ng isang kahang Marlboro. O, di ba? Grabe, no? Wait lang. Ha? Napakay. Naglolo ko rito. Naglolo ko yung ano, yung internet dito. O, yun. Bossing, ha? Diretso ko lang na sinagot yung tanong mo. Sabi mo kasi magparapol ka naman. Nagpaparapol po kami para sa mga client namin. Ganon din ang Robinson, ganon din ang Walter Mart, ganon din ang SM. Nagpaparapol sila doon sa mga bumili sa kanila. Hindi sila nagpaparapol doon sa jeepney driver na namamasada na dumaan lang. Hindi rin sila nagpaparapol doon sa tindero sa labas ng SM na vendor. Hindi sila nagpaparapol doon hanggat hindi bumibili sa kanila. Okay? Salamat po, bossing. I just hope na nalinawan yung isip mo, na nasagot ko ng matino yung katanungan mo. Big man, question number 3. Big man, ano ang compatible BBs para sa Glock and Beretta? Yung nakikita kong BBs na ginagamit ng mga high-end pistol, pwede rin ba sa Glock and Beretta ko? Okay. Ano raw yung compatible BBs sa Glock and Beretta? Unang-una, gaano ba kalakas ang isang Glock at saka ang isang Beretta? Ang isang Glock at saka ang isang Beretta, nakapailalim lang yan sa 1911 and 2011. Ibig sabihin, ito yung Glock, ito yung Beretta, same yan, same na level yan. Then, the 1911 and the 2011. Ibig sabihin, pinakamahina ang Glock and Beretta, sumusunod ang 1911, nasa taas ang 2011. Okay? Ngayon, ano ba yung nababagay na bala sa 1911? Ay, sa Glock and Beretta. Siyempre, Glock and Beretta, don't expect too much. Diba? Ang pinakabagay na bibis sa kanila is the 0.20 grams only. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Hindi ko kayo bobolahin, no? 0.20 grams, minsan pwede kang gumamit ng mas mabigat doon. But will not exceed the 0.25 grams. Okay? 0.20 grams, okay na sa kanya yun. Pag nilagyan mo siyang 0.25, gagana naman. Kaya lang nahihirapan. Okay? Pag nilagyan mo siyang 0.25, mapapansin mo, hindi mo ma-maximize yung paggamit sa kanya. Pag nilagyan mo siya ng 0.25, ba't ganito yung screen ko? Nakakainis. Paki-ano mo nga to. Yung naglolo ko. Nagahang. Okay, no? Wag natin pahirapan yung unit natin. 0.20, 0.25 is enough para sa kanya. Okay? Okay na yun. Ngayon, kung ang unit mo is mga 2011, 0.25, pwede pa yun. Depende rin sa 2011. Okay? Meron kasing 2011 na mga high-end like the ICS 2011 High Kappa. Required niya 0.30 grams agad. Like the Bridge SSP series, di ba? Required nila is 0.20 agad. Ay, 0.30 agad. Matataas kasi
Unang-una, yung most of the high-end edition pistol, syempre malalakas, di ba? Tulad ng ICS, pwede siyang CO2, di ba? Pwede siyang 14 kg, pwede siyang CO2, at kayang-kaya niya yung 12 kg. Di ba? Ganun yun. Ngayon, halimbawa, SSP-5, out of the box, nire-require nila 0.30 grams ang gamitin mong BBs. Out of the box yun, ha? Ibig sabihin, pwede kang gumamit na mas magaang 0.20, 0.25, kaya lang, hindi mabibigay ng baril, hindi mabibigay ng airsoft yung full potential niya. Diba? Kaya, dapat, dun tayo sa recommended na sinasabi. Ngayon, meron mga unit na, let's say, rifle. Siyempre, pag rifle, recommended pa rin, 0.20, 0.25. Pero once na in-upgrade mo na siya, siyempre, dapat magtaas ka rin ng BBs. Diba? Halimbawa, yung rifle mo, 400 FPS. O, sabihin na natin, below 400 FPS. Biglang in-upgrade mo, pina-upgrade mo. Nag-450 FPS siya, nag-500 FPS siya, nag-550 FPS siya. Ang tanong, pwede mo pa ba lagyan ng 0.20 grams? Pwede pa rin naman. Kaya lang, hindi ka na mag-enjoy. Diba? Magwawabol na yung bala, lumiliko na yung bala. Bakit? Sobrang lakas ng unit para dun sa bala. Ibinabagay din kasi yung bigat ng bala dun sa lakas na kayang ibigay or itapon ng unit mo. Diba? Ngayon, ang baril mo, Glock lang. Pipilitin mo ba siya mag-.30, mag-.35? Sayang lang. Unang-una, sayang kasi hindi niya kayang itapon ng ganun kalayo yung .30. Diba? Pangalawa, hindi niya, hindi mamamaximize ng baril mo yung range na dapat niyang abutin. Kasi nga, mabigat yung 0.30 grams, di ba? Saan mo ba kinokonekto? Restart mo nga, tignan mo, naghahango, paano naman ako makakahango, oh. Try mo nga i-restart, baka naman nag-a-update yan. Baka mag-update pag i-restart. Sige, i-restart mo. Wala tayong magagawa kung talaga mag-a-update eh. Ang hirap, wala tuloy akong mabasa. Wala akong ano. Meron ka bang monitor na pwede mong pag-ano sa akin? Okay, anyway. Okay, no? Okay. Compatible BBs, ito follow-up question, no? Compatible BBs for a rifle, tinatanong ng ating ka-airsoft. Tulad nga na sinabi ko, kung yung unit mo, kung yung rifle mo is between, let's say, 350 to 380 and up to 400, okay lang naman mag-.20. 0.20 ka lang gamitin mo. Ngayon, pwede ka rin syempre gumamit ng 0.25, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, rifle na, hindi na pistol, magkaiba. Pwede ka rin gumamit ng 0.25. Ngayon, pwede ka rin gumamit ng 0.30. Depende sa karga ng upgrade ng unit mo. Kung yung unit mo, sa tingin mo, napa-upgrade na or napalakasan mo na, hindi na siya stock, pwede mo namang gamitan. Nasa sa'yo yun, no? Kaya lang, yun nga ang downside. Himbis na maaabot niya yung malayo, the more na binibigatan mo, the more na nalilimitahan yung layo ng bala na pwede niyang maabot. Okay? Kaya, tatansyahin mo pa rin, aaralin mo pa rin. Kaya, napakahalaga na ikaw mismo, ikaw mismo, kabisado mo yung unit mo. Kaya ang hirap na nangihiram eh. Bakit? Kasi nangihiram ka, hindi mo makakabisado yung gusto ng unit mo. Diba? May mga unit na gusto pala nila yung 0.30. Pero dahil hindi mo alam na gusto nila yon, hindi mo tuloy na ibigay. Parang gano'n, di ba? Kaya importante na meron kang sariling unit
makabisado mo kung ano yung gusto niya, kung ano yung dapat sa kanya. Okay? I just hope na nasagot ko ng maayos yung tanong. I just hope na nabigay ko yung tamang kasagutan base sa lawak ng aking kaalaman. Okay, meron na naman tanong dito. Okay. Tukol na naman. Bumalik tayo bigla sa silicone oil. Big man, minsan nakita kita, ini-sprayan mo ng silicone oil yung mismong barrel. Okay. Tama ba yung ginagawa mo? Hindi ba liliko yung bala dahil mawawalan ng control dahil sa oil? Okay. Okay? Meron na? Nagahang pa rin? Tingnan mo. Kahit ako ikot. Nag-update to, malamang. Try ko Okay. rito ilipat. Ha? Try ko rito ilipat. Wag! Hindi pwede niya na maghang. Yan ba nagahang? Yung ano lang, isang ganun lang eh. Yung wifi. Okay lang. Basta hindi siya nagahang. O yan. Okay, ito. Isang ganun lang. Saan siya nakakonect? Globe. 5. Hindi Mediacon? Lipat mo. Kung kaya mo. Kaya mo? Lipat tayong connection. Sana wag mapatid. Wag mapatid. Pigmamidya ka. 5G. Sana wag mapatid. Kumapit ka. Connection. Ano? Tagal. Wait lang. Nalalawatin. Yan. Tumuloy. Okay. Tumuloy. Tumuloy. Okay. No? Ayan. Tumuloy. Buti na lang tumuloy, no? Dali. Maliwanag. Maliwanag. Yung, kasi sayang yung ano natin. Ha? Maliwanag. Maliwanag? O yan pala. Na-connect mo? Nailipat mo? Paano mag-screenshot dito? Ay, putya. Dali mga karsap ha. Inaayos lang natin yung connection. Ito. Saan? Mirroring yan eh. Yan. Wala pa yung live eh. Wala. Okay no. No, sige, di bale. Ayun no. Yes, tama ka naman doon, no. Pag nag-spray ka ng silicone oil sa inner barrel ng isang rifle, posibleng mawalan ng direction yung bibis. Ugatin muna natin, bakit ba tayo nag-i-spray ng silicone oil doon sa barrel? Ano ba yung benefit? Okay? Isa sa benefit ng pag-i-spray ng silicone oil doon sa barrel para manatiling malinis yung loob ng barrel. Isa sa benefit yun. Para manatiling malinis. Through time, dahil sa exposure ng mga airsoft natin sa air, sa alikabok, sa moisture, nagkakaroon ng corrosion yung loob ng inner barrel. Pag nagkaroon ng corrosion yung inner barrel natin, gumagaspang. Pag gumaspang yung loob ng inner barrel natin, dyan dumadaan yung bibis. Pag magaspang yung inner barrel natin at dumaan yung bibis nawawalan ng direction. Okay? Ngayon,
nag-spray tayo ng silicone oil sa inner barrel natin. Mawawalan siya ng direksyon. Totoo. Hanggang ilang bala bago siya magkaroon ng direction. Ipagpalagay na natin sa unang putok, walang direction. Sa pangalawang putok, walang direction. Sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, medyo lumiliko dahil may oil. Okay lang. At least, yung inner barrel mo na protektahan mo. Sigurado naman ako na pagdating ng pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampung putok, meron na uling direction yan. Bakit? Kasi syempre, na-wipe out na. At least, yung inner barrel mo, nalagyan natin ng protection. Again, ulitin ko. Oo, hindi lingid sa kalaman ninyo. Hindi lingid sa kalaman ko. Mawawala ng direction yan. Pero, in a matter of ilang bibis lang. Diba? Anong gusto mo? May direction nga, pero pasira yung inner barrel mo dahil sa gasgas na nagaganap. Pangit yun. Diba? Mas maganda na yung ilang bala, wala siyang direction, pero after that, protektado yung inner barrel mo. Papakitaan ko kayo. Pakuha tayo kay Lucas ng maliit na cloth, maliit na basahan. Tapos, hanap tayo ng maliit na cloth, maliit na basahan. Tapos, maglilinis tayo ng inner barrel. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Dali, walang papakuha tayo. Look! Wala kasi akong cloth dito eh. Look, pwede na akong yung cloth. Ano sa Panglinis ng inner barrel. Kita ba ako dito kung uupo ako? O, kita naman. Okay. Okay. Yan. Walang dilaw, no? Okay, ayan. Malinis na cloth. Kita naman, di ba? Kita. Okay. Gugupitin natin para maglilinis tayo ng inner barrel, ha? Pwede ako isang, ayan, yung itim. Pwede yan. Oh, ayan na. Ayan, gugupit tayo para kakasya sa inner barrel, ha? Ayan. Ayan, okay. Okay. Ayan. Okay. Ayan na, ito. Okay, ayan ha. Cloth na malinis. Kita sa camera? Yan. Kita. Malinis yan ha. Okay. Ngayon, kukuha tayo ng cleaning rod. Kita, look. Kita. Cloth na malinis. Kuha tayo ng cleaning rod. Pasok natin. Okay, pengen ang silicone oil. No? Ayan. Okay, ayan. Yan ang itsura niya na. Ngayon, lalagyan natin ng silicone oil. Ayan, silicone oil. Siyempre, babasain natin. Diba? Ayun. Okay. Ayan, basang-basa ng silicone oil. Itong unit na to, bago to. Nandun sa display to eh. Bago to ha. Bago. Linisan natin. Bago to ha. Bago, hindi pa nagamit. Ibig sabihin. Pasok natin. Pasok natin para malinis yung ayan. Ayan. Linisin natin. Bago to ha, mga ka-airsoft ha, bago ha. Pag sinabing bago, hindi pa siya nagagamit. Yan, linisin natin. Alisin na natin ha. Pahawak mo na to. Yan, dali. Oops, dali. Ayan, naglag pa. Ah, kana. Okay. Hindi ganong kita yung dumi. Kasi, ano siya, blue.
Sabi ko sa'yo, yellow dapat eh. Oh. Bigyan mo ako ng yellow. Yellow. Hindi, pagpasensyahan nyo na. Hindi ganun visible. Oh. O, diba? Pengi ako yellow. Para kita sa camera. Akin na yung gunting. Palitan mo na yung unit ko. Ayun. Yung pwede yung itim. Kasi nalinis na yan. Hindi nga kita sa ano eh. Okay. Ayan. Mag-ano lang kayo mga Carsoft, no? Maghahanda lang kayo ng small cloth. Ayan. Yan, ganyan ha. Ngayon, lumalabo yung mata ko. Ayan. Para lang kayo ano yung tawag? Susulot ng karayom at saka ng sinulid. Ayan. Lagyan natin ng oil. Ayan. Dito malamang makikita eh. Okay. Buha tayo ng ibang unit. Pasok natin. Okay, ayan. Ayan. Okay, hanggang dito ibig sabihin. Lagyan, ayan ha. Ang tawag dito, cleaning rod. Ayan, para malinis. Okay, mga Carsoft, itong unit na to, bago to ha. Bago ibig sabihin hindi pa siya nagamit. Okay? Ayan. Nililinis natin ha, hindi pa nagamit ha. Okay? Ayan. Ngayon, alisin natin. Okay. Patong natin dyan. Okay. Ayan. Ayan. Nakita nyo naman siguro kung gaano siya kadumi. Pakita natin ng malinis. Okay. Ito, tingnan mo kung kita. Mga Carsoft, ito yung madumi na cloth. Dito muna sa isang camera. Ito yung madumi, ito yung malinis. Kita? Yan. Liwanag dito. Yan. Ayan. Ito yung madumi, ito yung malinis. Oh, kita nyo? Yung unit natin bago. Sabi mo nga yung mga basahan na yan, yung kulay dilaw. Yung unit natin bago. Nakita nyo naman kung gaano kadumi. Pero bago yun ha. Di ba? Kaya, tama ba na sabihin nyo na hindi dapat sinisilicone oil yung barrel? Okay lang. Dapat nga sinisilicone oil yung barrel. Di ba? Makikinabang yung unit mo, tatagal yung unit mo. Pag hindi mo sinilicone oil yung barrel, mabilis ang buhay ng unit mo, mabilis kang masisiraan, mabilis kang magpapagawa ng unit mo. Di ba? Ayun, no? Kaya, makinig lang po kayo, okay? And I just hope na maayos at nasagot ko ng maganda yung katanungan. Boss, sabi ni Marvin Vergara sa online to ha. Boss, may ilalakas pa ba yung MEU 1911? Salamat po. Sabi niya. Sir Marvin Vergara, ganito. Bumili ka kasi ng MEU 1911. Produkto yan ng WE. Taiwan yan. Pero alloy lang ang loob niyan. Okay? Ngayon, bago ka magpalakas ng isang unit, siguraduhin mo muna na naka-fix barrel ka. Okay? Kunin mo yung unit mo, kalugin mo yung barrel, umaalog.
Hindi ka naka-fix outer barrel. Ngayon, papalakasin mo yung unit mo, lalo mo lang sisirain, lalo mo lang dinadagdagan yung stress na nandun sa barrel mo. Okay? Advisable ba? May ilalakas pa ba yung MEU 1911? Salamat po, sabi niya. Kung ano yung lakas ng MEU mo ngayon, hayaan mo na. Yan na yan. Okay? Huwag mo nang pangaraping lumakas pa yan or palakasin pa yan kasi lalo mo lang sisirain yung unit mo. Lalo mo lang dadalhin sa kapahamakan yung unit mo pag hinapit mo pang palakasin yan. Okay? Yung unit mo hindi naka-fix outer barrel yan. Maniwala ka sa akin. Sisirain mo lang yung unit mo. Okay? Just hope na nasagot ko ng tama at maliwanag yung tanong. Okay, next question. Big man, bakit hindi mo itinuturo ang tamang pag-dismantle ng unit? Or ang pag-dismantle ng unit? Okay, ganito. Bakit hindi raw natin tinuturo yung pag-dismantle ng unit? Unang-una, bakit kailangan mong i-dismantle? Ibabalik ko lang sa iyo yung tanong ko, bossing. Hindi ko raw tinuturo yung pag-dismantle. Ang tanong, bakit mo kailangang i-dismantle yung unit? Oh, uy. Ano yan? Bakit mo kailangang i-dismantle? Katwiran mo, lilinisan mo. Bakit mo lilinisan? Wala namang pulbura. Diba? Wala namang nagaganap na combustion. Wala namang nagaganap na apoy. Wala namang nagaganap na pagkasunog sa loob ng unit mo. Bakit mo kailangang buksan? Diba? Kung ikaw isang newbie ka, tinuturuan ka ng tamang paggamit, kung pati yung pagdidismantle, ituturo sa'yo nung oras na yon, ang tendency maguguluhan yung utak mo. Hindi lahat ng i-feed ko sa'yo, maiintindihan mo. Okay? Kung yung ang tamang paggamit, hindi mo masunod-sunod, paano pa yung pagdidismantle at saka pagbabalik? Di ba? I-dismantle mo, baka hindi mo mabalik ng maayos. Yung proper nga na paggamit yung proper na pagsisilicone oil, nakakaligtaan mo. Ano pa yung pati yung pagdidismantle, ituturo ko. Di ba? Ma-overfeeding yung utak mo. Ma-overfeed yung mga info na mas dapat na importanteng malaman mo, ma-overfeed sa'yo. Wendell Suela, good evening, idol. Good evening po, sir. Diba? Ma-overfeed. Kaya hindi namin tinuturo yung pagdidismantle. Mas ini-encourage namin yung ka-airsoft na yung unit after ilang months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, year, dahil hindi ito yung unit. Kami yung magdidismantle, kami yung gagawa, kami yung mag-PPMS nung unit. Libre lang po yun. Okay? Libre lang po yung pag-PPMS ng unit, kaya mas maganda, dalhin nyo na lang dito. Kami na lang yung, di ba, Lucas? Tayo na lang yung maglinis. Di ba? Kesa ililinisan mo tapos mapapahamak ka lang kasi hindi mo magagawa ng maayos. Di ba? Kaya kami na lang po yung maglilinis. Okay? Okay. Just hope na nasagot ko ng tama at matino yung katanungan. Okay. Big man, lahat ba ng pistol ay pwedeng ipang-compete? Lahat daw ba ng pistol pwedeng ipang-compete? Ibig sabihin, competition pistol. Lahat daw ba pwede? Ang sagot, yes.
Lahat pwede mo ikaw pag-compete. Depende sa'yo. Nasa sa'yo yun kung gusto mo siyang ipang-compete. Okay? Ang tanong, kung yung unit hindi siya competition grade, ilalaban mo sa isang competition, mangunguluntoy siya. Kakainin siyang buo ng mga unit na pang-competition. 2011 STI, Infinity, Metrillo, CC Shadow, lalamunin siyang buo. Diba? Pwede, nasa sa'yo yun eh. Kung yun yung gusto mo, kung yun yung nakayanan mo. Ang tanong, mananalo ka ba? Diba? Walang iniwan yan eh, diba? Ganito. Lahat ba ng kotse pwedeng ipangarera? Pwede. Diba, Lucas? Lahat ng motor pwedeng ipangarera? Pwede. Ang tanong, mananalo ka ba sa mga pangarera? Like Maserati, Bulgari, Ferrari, McLaren, Lamborghini. Ang tanong, mananalo ka ba doon? Di ba? Ano ba yung sasakyan mo? Vios, Altis, Sedan. Ang tanong, ilalaban mo siya sa karera. Ang tanong, mananalo ka ba? O, di ba? Sinagot ko yung tanong mo. Pwede ba siya? Pwede. Ang tanong, papalag ba siya? O, di ba? Ganun yun. Sa competition, pwede mo gamitin ang Glock, ang Beretta, ang 1911, ang Sig Sauer, ang Desert Eagle. Ang tanong, mananalo ba siya kay CZ? Mananalo ba siya sa Infinity? Lalamunin siyang buo na. Pero, para lang masagot ko yung tanong mo, pwede ba? Pwede. Nasa sa'yo yun. I just hope nasagot ko na matino yun sa tanong. Okay, another question. Big Man, bakit hindi advisable na lagyan ng suppressor or any attachment para humaba ang isang pistol? Okay. Bakit hindi ko raw ina-advise na lagyan ng pahabain? Okay, ganito no? Bumili ka ng pistol. Bakit ka bumili ng pistol? You want something na short. Bakit mo lalagyan ng suppressor? Para humaba. Hindi ko ba gets, di ba? Sana bumili ka na lang ng rifle kung gusto mong mahaba. Pero bakit ka bumili ng short na pistol tapos papahabain mo? Di ba? Okay, ano lang common sense lang, di ba? Bumili ka ng pistol kasi gusto ko maiksi, gusto ko nabubulsa, gusto ko nalalagay sa bag, gusto ko madaling bitbitin. Okay, bumili ka. Then all of a sudden, lalagyan mo ng suppressor, papahabain mo. Pengin suppressor. Kahit anong kulay. Okay, bumili ka ng 1911 pistol. Ganda, short, di ba? Ganda, sarap. Nalalagay sa bulsa, nalalagay sa bag. Daling itago. Okay, bumili ka ngayon ng pistol na short. Tapos, all of a sudden, lalagyan mo para maging long. All of a sudden, lalagyan mo ng suppressor para maging long. Di ba? Ayan, ganyan ang itsura niya. Bakit hindi ka na lang nag-rifle, di ba? Kesa bumili ka ng short, papahabain mo, bakit hindi ka na lang bumili ng long? Hello? Nag-gets nyo? Bumili ka ng short dahil gusto mo maiksi. Gusto mo nalalagay sa bag, gusto mo nabubulsa mo. Pero bakit hindi ka na lang bumili ng long kung gusto mo pahabain? Alam mo ba, na lalo lang na pepwersa yung outer barrel natin sa tuwing hinahabaan natin siya. Ang nagsasacrifice is yung outer barrel natin.
pinahaba mo siya eh. Di ba? Yun yung magbibit-bit ng bigat, ng impact. Mas lalo lang siya masisira. Okay? Kung gusto mo ng long, bumili ka ng long. Huwag kang bibili ng short, tapos ilolong mo. Di ba? Nagets nyo? Kung gusto mo ng long, bumili ka ng long. Pero napakapangit, bumili ka ng short, ng pistol, tapos dadagdagan mo ng suppressor para maging long. Lalo mo lang sinisira yung forma, lalo mo lang sinisira yung inner barrel. Hindi ko ma-advise yan. At hindi ko bet yung ganun. No? I just hope na nasagot ko ng maayos at matino yung katanungan. Paano, next question to paano palalakasin ng high FPS ang pistol? Ito. Ay, look akin na yung ano. Paano raw papalakasin, i-convert siguro ng high FPS ang isang pistol? Maraming beses ng na itatanong to sa akin. Pero sasagutin ko pa rin. There's a lot of components on the internals of the unit na kailangan i-consider para palakasin. Number 1, para magkaroon ng maganda at maayos na stability, you need to have a good hop-up rubber. You need to have a good inner barrel. You need to have a good nozzle. Ilan lang yan sa mga kino-consider para lumakas. Pero kami dito kasi sa Big Man, may sikreto kami. Diba? May sikreto kami na hindi namin gagalawin yung tatlo na yan, pero lalakas yung unit. Pero ang tanong, hindi kasi lahat ng unit pwede mong palakasin. Halimbawa, meron kang Glock. Glock na low budget lang. Not the China version Taiwan naman, pero low budget lang. Let's say WE. Advisable ba siyang palakasin? Ang tanong, hindi. Hindi siya advisable palakasin. Unang-una, papalakasin mo yung Glock, plastic siya. Hard polymer siya. Diba? Kung gusto mo na malakas na unit, high FPS na unit, bumili ka ng unit na high FPS. Pero, wag mong gagawin na yung mahina ay papalakasin mo. Kasi, never mangyayari yun. Sisirain mo lang siya. Okay? Parang ako, mostly of yung motor ko, gusto ko stock lang. Gusto ko stock lang yung mga motor ko. Ngayon, kung gusto ko ng motor na tumatakbo ng 100, 120, 150, 180, 200, gagamitin ko yung big bike ko. Diba? Hindi ko gagawin na yung mabagal ko na scooter or na motor, papalakasin ko na kasing lakas na natatakbo ng 100 to 120 to 150. Hindi ko gagawin na pabilisin yung mabagal ko na motor na parang kasing lakas ng isang big bike. Hindi ko gagawin yun. Kung gusto ko ng mabilis, dun ako sasakay sa big bike. Pero kung gusto kong chill-chill lang, dun ako sa motor na mabagal. Ganun din yan. Kung gusto mo mataas ang FPS, bumili ka ng baril na mataas ang FPS. Pero hindi advisable na palakasin ng mataas na FPS yung mabagal na motor. Okay? Ayun. I just hope na nasagot ko na maayos yung katanungan.
Okay, grabe ang dami natin tanong. Ano raw ba ang basihan para masabing maganda yung isang pistol? Lagi ko na sinasagot to, madalas sa daily review and unbox. Para masabi mong maganda yung isang pistol, number 1, kailangan maganda siya sa mata mo. Maayos siya sa mata mo, mayabang siya sa mata mo, maporma siya sa mata mo. Okay? Para masabi mo maganda yung isang pistol, kailangan masarap siya sa kamay mo. Diba? Fit na fit siya, ang sarap ng handling, ang sarap ng piga, ang sarap hawakan. Para masabing maganda ang isang pistol, dapat masarap siya sa tenga mo, sa pandinig mo. Hindi mo masasabi maganda ang isang pistol pag sunga o kaya supot yung tunog niya sa pandinig mo. Hindi mo masasabi maganda ang isang pistol pag hindi siya compatible sa grip mo. Hindi mo masasabi maganda ang isang pistol pag hindi siya pasado sa taste mo. Para masabi mo maganda yung pistol, dapat nami-meet niya lahat ng standards mo. Again, sasabihin ko sa inyo, never naging basihan ang FPS para masabing maganda ang isang airsoft rifle man or pistol. Okay? Never naging basihan ang FPS para masabing the best yung unit mo. And I just hope nasagot ko ng maayos yung katanungan mo. Okay mga airsoft, sa lahat ng po na nag-share ng ating live video, maraming salamat po. This is a kwentuhan session, tanungan portion, episode 103. Sa mga hindi pa po nag-share, kung hindi naman po napakalaking abala para sa inyo, hit nyo po yung share button. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Kid.